Partner, ako ngayon ko lang narinig yung ganyan, no, na 1 year Mm. na Mm. magdedeklara ka na state of calamity. Kasi isa dyan sa inaabangan sa state of calamity, pondo nga. Tama, tama yung Mm. tanong dito, no? Pwedeng maabuso yung pondo. Bakit, partner? Kasi po, una, state of calamity, kung buong taon yan, merong calamity loan, no? Mhm. Makakapag-loan lahat. Mauubos yan, partner, kasi lahat ng member ng GSI. Alam mo, partner, matagal nang inaano yan. Kasi sa amin, syempre, alam nyo naman sa DepEd, Mhm. dati, no? Inaabangan ng mga teachers yan pag once na nag-declare ng calamity. Calamity Mhm. loan agad ng mga teacher. Yun talaga ang totoo. Tapos eto, buong bansa ba to? Wala bang ano? Maubos po yung budget natin sa pang-calamity dyan. Paano? Ang Mhm. tanong ko, paano pag meron uling bagyo sa susunod? Paano pa? Ang calamity fund kasi, partner, lalo na yung mga calamity loan, pantulong yan sa mga miyembro, GSIS, SSS, para makatawid man lang dito sa dinanas ng bagyo. Ang problema kasi, kung walang scope, partner, halimbawa, dineklara mo Central Luzon lang Mhm. dapat. Eh kung buong Mhm. Pilipinas, kahit yung hindi binagyo, partner, Kasama. uutang yan. Di ba? Correct. Yung mga taga Mindanao, sa ngayon, nakita ko na hindi naman sila inabot ng bagyo. Uutang pa rin yung mga yan kasi paano pag sila naman binagyo? Meron pa bang pondo ulit? Eh hindi pa nila nababayaran, 1 taon mang pagbabayad sa calamity loan. Ikalawa, partner, yung calamity loan ng mga mayor, governor at maging ng presidente, marireleasean na sila. Kasi ang DBM po, hindi naman po magre-release yan pag walang calamity. Pag hindi ka nagdeklara ng calamity. Kung 1 taon ng deklarasyon ng calamity, 1 taon silang marireleasean, non-stop na release ng calamity fund. Yun yung problema natin. Baka maubos, halimbawa, naubos ng January pa lang yung calamity fund pang buong 1 taon. Paano pa pag may Mhm. kalamidad ng December? Utang na Mahirap naman. na, Wala na. mahirap Utang na na naman. deklarasyon niyan, partner. Hindi, Mm. ngayon lang Mm. ako nakarinig ng 1 taong deklarasyon. Baka maubos kagad yan sa unang buwan pa lang. Nga na lang tayo, partner. Nga na naman yung Mhm. Pilipinas. Baka Parang yung ayuda, partner, na ubos nung panahon ng eleksyon. eleksyon. Pagdating Tapos ngayon ngayon, na kinakailangan natin ng ayuda, walang maipamigay kasi ubos na eh. nga na. Baka ganyan yung mangyari dyan sa calamity fund na yan, partner. Mm. Baka akala ni Mr. President, mga partner, araw-araw may bagyo. Kaya siya nagdeklara ng isang taon na calamity. At national ito, mga partner, national. Tama yung sinabi mo, partner Badong, na maaaring mag-loan din yung mga hindi naman inabot ng bagyong Tino o Uwan. No, sa amin wala namang bagyo eh. O Correct. nung lumindol nga, hindi naman kami napinsala ron sa lugar namin eh. O bagyo pa kaya, mas lalong walang bagyo sa amin. Pero maaari silang makapag-loan. Yun nga yung ibig kong sabihin doon, partner, at tama yung sinasabi ni partner Badong, na mauubusan ng pondo ang GSIS. Sa susunod na mayroon na ng mga kalamidad, saan na magkukuha ng pondo? So uutang ang gobyerno, mga partner. Posible yan. Oh, uutang ang gobyerno para maglalagay ng pondo sa GSIS. Ang tanong kung sino magpapautang sa atin kung yung US nga nagbigay ng tulong nila diyan sa Cebu. Sa gobyerno nagbigay 1 million US dollar lang na ang sa pera natin 58 million lang, napakaliit lang 'yan. Meron pa bang magtitiwala sa atin, mga partner? Yun lang. Shoutout kay Ma'am RJ YC Vlog, walang malasakit at walang pake ang gobyernong Marcos. At tayo naman kay Needs Lades, maraming salamat. Pa-shoutout daw. Sa bahay namin, service stock hanggang liig na. Kita Wash mo na. out ang gamit namin. Mm. Ayan, wash out daw, pambihira. Tingnan mo, BBM, Lisa Marcos. Marami palang biktima, partner, ng mga subscribers natin sa Berada Aguila, sa Super Typhoon. Marami. Mm. Alam nyo, nakakatakot itong National Calamity Funds 1 year.
Kasi pwede pong magamit talaga yan. Kunyari, mangungutang ka sa ibang bansa. Bakit ka mangungutang? Ang gobyerno kasi nagdeklara kami ng National Calamity Funds. Kailangan namin ng pondo para sa mga naapektuhan ng sakuna. Nagagamit pa, partner, itong mga nangyayaring kalamidad sa ating bansa, mga namatay, mga 200 plus, mga nawasak na bahay, mga nawasak na mga ari-arian, mga namatay na mga hayop, mga sakahan, nagagamit pa ng mga buhaya, partner, para makapag-utang sila ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, partner. Ito po yung resulta ngayon. Tama ho? Maaabuso po talaga ang kaba ng bayan at lalong malimas, partner. Kasi magiging unli na yan, partner. Unli utang, unli kawat din, partner. So ubusan, partner, ng pera to, partner, hanggang December. Hanggang next year. Isang taon pa yan, partner. Ang tagal pa yan, ha? Tsaka, alimbawa, partner, okay lang kung anliutang ka rin eh. Limbawa, yun nga yung nalimbawa ni partner PL. Sa Mindanao, walang bagyo. Tapos umutang yung mga, kasi calamity fund eh. Umutang sila. Hindi naman pag bumagyo, pwede uli silang umutang eh. Hindi na. Babayaran mo muna yun eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan ng kalamidad. Nung nagkaroon ng kalamidad, hindi ka na makautang dahil may Nagamit utang na. ka na. Ayun, oo. Nagamit na. Oo. Yun yung problema doon. Ewan ko, parang at all cost magpapabango lang. Di, ang tawag Di ba partner. yung para pasikat ba, pasikat. Totoo. Correct. Oo. Oo. Yan ang Pasikat desisyon lang. yan ang desisyon ng mga bangag, partner. Partner, hindi dapat calamity funds ang pinag-uusapan natin dito, partner. Ang dapat na pag-usapan talaga natin dito, Bong, yung pananagutan. Yan. May makulong muna. Ikulong muna yung mga magnanakaw, di ba? Magpakulong ka muna, magpapriso ka muna, magsampa ka muna ng kaso. Priso mo muna si Martin Romualdez at si Saldico bago ka maglabas ng calamity funds. Pambira, no? Ginago na nga ho tayo sa flood control, naubos na nga yung pira, tapos ito maglalabas na naman sila. Calamity funds daw. Sino yung ginigisa sa sariling mantika? Tayo rin, wala pang nakulong. Kaya nga. Tapos, ito na naman, pera na naman ang pag-uusapan. Anak ng kagawang naman. Sa madaling salita, partner, ganito, partner, bahala kayo dyan, umutang kayo, solusyonan nyo yung problema nyo, yung mga sira ng bahay nyo. Umutang kayo, ayan pwede na kayong mag-loan ng pwede na kayong mag-loan sa GSIS, lalo na yung mga government official. Parang ganun lang ang datingan eh. No? Binitawan na sila eh. Binitawan na yung mga kababayan natin eh. Ganun ba? Okay, nakakatakot nga dahil walang transparency ang gobyernong Marcos, hindi mo alam saan napupunta yung pera. Dahil dyan, naglaan ang Department of Agriculture ng higit 384 million pesos. Ito na naman, natulong para sa mga magsasaka at mangingisda habang hinahagupit ng bagyong uwan ang bansa. Kasama sa inahandang suporta ang 379.31 million pesos na farm inputs para sa palay, mais at high value crops. Puta, milyon-milyon ito, partner. Daang milyon. 1.24. Daang milyon na animal feeds at supplements para sa livestock and poultry supplies. 771,620 pesos halaga ng bangus at tilapia fingerlings. Mayroon ding 2.57 milyong sako ng bigas mula sa National Food Authority na handang ipamahagi sa LGUs at relief agencies. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng quick response funds para sa rehabilitasyon. Zero interest loans hanggang 25,000 sa Survival and Recovery Loan Program. Insurance claims para sa mga insured na magsasaka sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakipag-coordinate na rin ng mga regional Department of Agriculture offices sa LGUs at Disaster Council para masiguro ang mabilis na pag-abot ng tulong. Pupunta kaya ito sa tamang tao, partner? Milyon-milyon to Saka ang hirap din, partner. Alam mo, partner, yan yung problema natin, yung lahat na nang ilalabas na pera, duda na yung mga tao. Ano na yan eh? Yung trust, may trust issue na tayo sa ating gobyerno. Sa totoo lang, partner, dapat nagpapasalamat tayo, di ba? Dahil biruin mo, magkakaroon ng mga daang milyon na inputs para sa palay, mais at high value crops. Pero ano kagad ang iniisip natin, di ba? Yan ba makakarating sa mga magsasaka?
Yan ba'y Correct. makakarating sa tunay? Yun trust issue na partner. Isa pa, eto nga, lahat ng silipin, kung yung lahat po ng proyekto ng pamahalaan kung sisilipin, merong nakawan merong corruption. Nasa flood control pa lang tayo, partner. Hindi pa Mhm. nakakaabante. At ako, palagay ko, pati yung pamimigay ng ayuda, malaki din ang ano riyan, ang anomalya diyan, partner. Gaano Correct. tayo Oo. nakatiyak na yung mga inisyo nilang ayuda, hindi pa nakakarating diyan dahil eto pa lang Isa pa lang, Mhm. puta, sangkatutak na yung sinisilip yung pamimigay ng ayuda, partner, sa tingin ko talagang malaking ano yan. Ngayon, eto, yun nga, no, kung yung hindi pa nga natin nasisilip, may hinuha na yung tao, na yan, na ibubulsa lang yan. Kaya kung totoo yan na makakarating sa mga magsasaka, yung mga tulong na yan, pasalamat talaga tayo. Pero ano po ang una nating inisip? Baka naman maibulsa lang tong mga to. Yun po ang Yeah. nakakatakot na sa gobyerno natin, kawalan ng tiwala nating mga Pilipino sa pamahalaan. Kaya, in return, tayo ngang mga mamamayan na walang tiwala Yung pa kayang foreign investors ang magtiwala sa atin. Kaya dugtong-dugtong, partner, lahat ng problema natin magkakarugtong at yan po ang ugat niyan. Yung katakawan, no, yung Mhm. talagang grabing korupsyon sa ating pamahalaan, partner. Ito, Mhm. partner ako magsasaka ako eh. No, meron kaming counting inaani every sabihin na natin thrice a year, ganun. Mhm. Ako partner, hindi sa sinisiraan ko ang gobyerno o lalo na ang administrasyong Marcos. Itong mga ito, mga partner na binanggit dito na napakalalaking halaga nito, hindi ko Mhm. sigurado kung makakatanggap ba kami nito. Hindi ko sigurado kung makakasali kami rito, partner. Hindi ko Mhm. sigurado yan kasi alam niyo naman ngayon sa administrasyong Marcos, mga partner, ang mga nakaupong opisyales ng gobyerno parang magkakaparehas, magkakakulay silang lahat eh. Isip-isip Mhm. ng mga nasa baba kung yung nasa taas nga gumagawa ng laro, kami pa kaya hindi kami gagawa ng laro. Buhay-buhay lang, ika nga, mga partner, parang ganun lang ba? Napakagandang pakinggan nitong sinabi na ito na magbibigay sila ng tulong. Pero ang tanong, makakarating ba talaga mga partner sa mga magsasaka? Kung tutuusin lang mga partner, no, sa napakaraming magsasaka sa ating bansa, yung binanggit na mga halaga dyan na binasa mo, partner Bisdak, kapiraso Mhm. lang yan eh. Barya lang yan, partner, sa tutuusin lang. Barya lang yan. Kung yung ating mga magsasaka, lalo na ngayon, tinamaan ng bagyo na naman yung mga pananim nila, ang laki ng lugi nila. Kung totoo man ito na ipamimigay talaga yan mga partner, doon sa mga magsasakang tinamaan ng bagyong Uwan at Tino, kulang yan partner. Kukulangin yan. Yan lang ang nakikita ko dyan. Ikaw, partner Bisdak. Kaya nga partner, no, ito meron palang ito nakalagay, insurance claim para sa mga insured na mga magsasaka. Ibig sabihin, yung mga magsasaka sa ating bansa, hindi lahat yan ay insured. Dapat nga, di ba, automatic na dapat yan eh. Oo. Ini-insured na ng gobyerno ang lahat ng mga sakahan, ng mga magsasaka. So hindi sila dito, kasi tingnan mo, kagaya ngayon, bagyo-bagyo, sunod-sunod. Dapat matik na yan, ini-insured na yan ng gobyerno, babayaran na ng gobyerno yung mga na-damage na itinanim ng mga magsasaka. Kasi pag ganyan, parang pinipili lang, wala na talagang magsasaka sa bansang ito, partner Badong. Oo, partner, mahirapan kaya pababa ng pababa yung ating yung ating Yung bilang. bilang na magsaka tsaka yung Hmm. kung ako rin, 'di ba, yun yung sinasabi ng mga magsaka lagi, mag-aral Mhm. kayo mga anak para hindi na kayo maging magsasakang katulad Yun. namin. O, yun 'Di yung ba? Hmm. nakakalungkot eh. Kaya maraming tapos eto naman yung mga politiko din yung bumibili ng lupain, 'di ba, partner? Oo. Bibili na yan, gagawin subdivision. Kaya Subdivision. wala tayong wala talagang yung talagang food security natin napakalayo. Sabi lang tayo ng sabi na tayo ay agricultural country pero sa katotohanan talagang yun nga ang katotohanan, partner. Tayo ang pinakamalaking rice importer sa buong Hmm. mundo.
Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Yun ang ano Okay, doon. partner. Oo, sige. Mhm. Mm. Punta tayo, partner, sa issue ng flood control na kinakasuhan lang mga dilis at mga sapsap. Ayan Pero na. yung correct. mga butanding, mahayahay ang buhay. O ito, inanunsyo ng Department of Justice na i-resit sa Nobyembre 14 ang preliminary investigation para sa unang 5 kaso na umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Nantala ang pagdinig dahil sa suspensyon ng trabaho sa gobyerno bunsod ng Bagyong Uwan. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, itutuloy ang pagdinig sa kapag naihain na ang lahat ng subpina, kabilang sa mga respondent ang ilang dating at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kurakot talaga, DPWH, no? Parang allergy ka, mababasa ka ng salitang ganyan eh. DPWH, putakin, kurakot talaga. Henry Alcantara, dating district engineer, Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza, dating assistant district engineers, RJ Dumasig at Nino Lawrence Morales, project engineers, Juanito Mendoza, finance chief, Floraline Simbulan, administrative chief, Christina Mi Pinida, cashier, pati cashier ha, Sally Santos mula sa SEMS Construction. Bukod dito, magsasagawa rin ang DOJ ng fact-finding investigation laban sa mga mas mataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang umano ang ilang senador at kongresista na sinasabing tumanggap ng kickbacks mula sa mga flood control projects. Pambihira, no? Ito, partner, tanong, sa inyong palagay, bakit patuloy pa rin ang mga ghost projects o peking proyekto sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH? Diyan muna tayo, partner. Unang tanong, partner. Alam mo, partner, wala naman napaparusahan eh. 'Di ba? Mhm. Bakit hindi magpapatuloy? Wala pong natatakot sa kanila dahil wala pong tuloy-tuloy lang sila. Eh ano ngayon kung nagsasalita yung pamahalaan, wala pa rin namang nakukumpiskang mga ari-arian, wala pa. In fact, nasa Bulacan pa lang din tayo. Napunan nyo, partner. Bulacan pa rin. Mhm. Bulacan. Napakatagal na. Alam nyo, napapasama pa. Ako tingin ko napapasama pa. Parang flood control mismo. Imbis na makatulong sa baha, napasama pa yung flood control, lalo pang binaha ang mga tao. Sa tingin ko, sa dami po ng nag-iimbestiga, merong DOJ, may ombudsman, merong Senado, meron pang yung tinatagpan nila ICI. Habang dumadami po yung nag-iimbestiga, repetition eh. Tignan mo, partner, yung binasa mo. Preliminary investigation pa rin. Ano yung nangyari? Mhm. Hindi tayo mga mambabat, hindi tayo abogado, partner. Pero ang ibig, sa madaling salita ng preliminary, panimula. Di ba, Panimula partner? pa lang. Nagsisimula ka pa lang. Ano ba yung nasaksihan namin sa Senado? Ano yung dinadala nila sa ICI? Ano yung pinag-uusapan na sila sa ICI? Ano yung pinag-uusapan nila na isasampa na raw ayon sa ombudsman? Yung pala, preliminary pa rin. Hindi pa tayo, meron ba secondary? Hindi ko maintindihan, partner eh. Kung paano nangyayari, samantalang, kung yan po, hindi kayo nagtayo ng kung ano-ano. Wala yang ICI, partner. Wala pong hindi po maiisip ng Senado na tumigil sa pag-imbestiga. Kasi wala sila kakatwiran. Bakit kayo titigil? Wala namang ICI. Naging katwiran pa nila ICI. Preliminary pa rin ng DOJ. Kung hinayaan nyo na lang na mag-imbestiga yung Senado, hindi na kayo nagtayo ng mga kung ano-anong investigative body, baka natukoy na yung kung sino yung mastermind ngayon. Bulacan pa rin, dilis at sapsap pa rin ang iniimbestiga nila. Wala pa rin tayo sa mastermind, mga partner. Ang ganda ng tanong, partner, no? Sa inyong palagay, bakit patuloy pa rin ang Ghost Project? Abay, natural. Natural. Kung ako ang district engineer, no, mga partner, tuloy-tuloy talaga. Kasi hanggat may Ghost Project, may pera. Ganun lang kasimple, partner.
So, bakit natin ititigil to? O, hihingi lang tayo ng pondo sa gobyerno. Sasabihin natin na meron tayong proyekto na halimbawa na lang sa Bulacan, napakadalas bahain. Etong lugar na to, kinakailangan magkaroon ng magandang flood control project dito. Sasabihin ganun, parte natural yan. Kailangan maganda ang presentation mo dyan. Eto, ganito, dito papasok, dito lalabas yung tubig, maaaring mababawasan na ang pagbaha. So, kinakailangan natin itong itayo. Pero, ang kinalabasan, partner, ghost project, ang pera ay binulsa. Natural yan, partner, kasi hanggat wala silang proyekto, wala silang mananakaw. Kaya, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan. Simple. Partner, hanggat hindi makulong si Saldico, hindi maparusahan at makulong si Martin Romualdez, Ayan. panigurado ang ghost projects tuloy-tuloy pa rin. Yes. Hanggat nakaupo si Bongbong Marcos hanggang 2028, panigurado ang ghost projects tuloy-tuloy pa rin. Yan po ang maliwanag dyan. Yun, Kasi nga, nasa Pangulo yan kung gustuhin mo talaga na matigil yung ghost projects na yan. Di dapat ipakulong mo yung pinsan mo na alam naman ng taong bayan na ito ay isa sa may kinalaman patungkol sa budget Tayo mga Pilipino, alam na ho natin kung sino yung may pakana ng lahat ito. Pero sila, pinipili tayo, tinarantado, pinipili tayo binubulag na, hindi yan ang mastermind. Hindi sila. Sino pinangkakasuhan? Mantakin mo Ang daming pinangalanan ni Diskaya ng mga kongresista, ni minsan wala pong kinasuhan. Walang pinatawag itong ICI ng mga kongresista. Sinong pinuruhan nila? Mga senador, nakakampi ng mga Duterte. Ganon na ba talaga katanga ang mga Pilipino na maniwala sa diversionary tactics ng gobyernong ito? Tingnan mo ngayon, anong ginagawa ngayon? Akala ko nga, partner na iyong pasabog tungkol kay Senator Bato sa ICC, na gagamitin nila next year na yan kasi alam ko ang gagamitin nilang diversion para sa flood control, itong sa ICC talaga. Maaga silang naglabas ng anunsyo na di umano merong warrant of arrest na si Senator Bato sa ICC para pagtakpan ito. Pero hindi Ang gusto ng taong bayan, kailangan pong managot ang dapat managot. Ang tanong, partner, kaya bang panagutin ni Bongbong Marcos ang pinsan niya? Kaya hanggang ngayon, sumisigaw pa rin ang pananagutan ng taong bayan. Kaya pa kaya nating sumigaw? Kung mapagod ang mga Pilipino, makakalimutan na to, itong mga 1.3 trillion pesos na flood control, partner, Patong.